Session resumed. Please all be seated. Mr. Interim Majority Floor Leader, what is our parliamentary situation? Your Honor, you may now deliver your inaugural address and introduce our distinguished guest of honor and speaker on this 13th City Council's inaugural session. Ladies and gentlemen, our Vice Mayor and Presiding Officer, the Honorable Angela Lei Chi I. Atienza. Hello, please be seated. To all the members of the Sangguniang Panlunsod, congratulations po sa inyo lahat. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. To all our guests, ang ating mga kaibigan na kasama natin simula ng umpisa, magandang hapon po sa inyo. Ang mga tao rin ng kaibigan natin, kung may media, yan. Hello po sa inyong lahat, sa mga media na nandito ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta sa amin. And to everyone that are here today, magandang hapon po. 30 years ago, I was merely a spectator here in the very same place where my father used to preside. Marami pong mga miyembro ng Sanggunian nandito ngayon, napapanood ko noon at nakita ko kung paano ang inyong naging paglalakbay sa mundo ng politika. Noong kayo po ay nag-uumpisa pa. I have also seen how ordinances and resolutions made here were able to shape people's lives. And I've also seen the amount of power this chamber has. As this has led Manileños to greener paths that mark their way to a better life. Although, I've seen its capacity also to thwart hope from people's lives. I understand clearly the amount of power that we have in this chamber. We can give life or we can take life through the ordinances and resolutions that we will make. At bilang inyong vice alcalde at bagong presiding officer, na sinuportahan ng taong bayan dahil umaasa sila na sila po ay mapakikinggan. Umaasa rin ako na sa sangguniang ito, na aking pangungunahan, lagi pong sana mauna ang boses ng mga Manileño. Nakasalalay po sa atin ang buhay nilang lahat. Magsasama tayo ng higit kumulang na 1,000 araw at bilang inyong ina, palagi kong ipapaalala sa inyo na hindi atin ang pwestong ito. Tayo ay pinili lamang ng Panginoon at ng taong bayan na maging kamay at puso niya dito sa mundo. Gamitin po natin ito sana ng tama. Gusto ko po gamitin ang oportunidad na ito rin para sa pasalamatan ang ating alkalde na si Mayor Isko Moreno Dumagoso at ang kanyang may bahay na si Daini Dumagoso. Palakpan niyo po yan. Siya po ang wind beneath the wings namin noong kampanya. Pero alam nyo, nagpapasalamat ako na ako po ang pinili ni Yorme para kanya maging vice-alkalde. Pero sa totoo lang, nung sinabi po niya sa akin na ako ang kanyang napili, ang hiningi ko ay bigyan ako ng 1 linggo para makapagdasal. At ang sagot po sa akin ng Panginoon, suportahan ko po siya. Ngunit sa totoo lang, sa aming pagsasama, siya ang sumalag sa maraming bala na nagnais na tumama sa akin. At para naman sa aming mga kasama sa grupo, siya ang naging dakilang ama na nagpastol at nagpatibay sa puso sa laban na tinahak naming lahat. Kaya't maraming salamat, Yorme. Ang suporta ko ay sa iyo pa rin. Dahil alam ko ang suporta ko sa iyo, suporta ko sa mga Manileño na umaasa ngayon.
The voice of the people is the voice of God. Therefore, I know that we are all destined to work together in the 13th City Council of Manila. However, after the tedious political exercise that we all had to undergo, perhaps unnecessary emotions are still embedded in your hearts. I urge each and every one of you to start with the process of healing so that we can move together towards one goal, and that is to fight for an effective, inclusive, participative, and a bottom-up type of legislative governance in Manila. As that is the main reason on as to why we are here. It is our calling, it is our mandate. Sa aking paglibot po sa Maynila ng ilang taon, iisa lamang ang hiling ng mga Manilenyo, na sila ay marinig at may paglaban. Yan po ang trabaho natin dito sa Sanggunian, na mabigyan ng ating mga kababayan ng paraan na sila ay mapansin. At kahit papaano, maramdaman nila na mayroong gobyerno na may malasakit sa kanila. Para po sa ating mga lolo at lola, alam ko marami pong nanonood dyan sa labas. Sana naway may paglaban natin na ang huling mga taon na narito sila sa mundong ibabaw, maramdaman nila na mayroong isang gobyerno na nag-aalalay sa kanila, especially sa kanilang pangangailangang medikal. Para sa ating mga kapatid na may kapansanan, na maramdaman nila na nakikita ng gobyerno ang hirap na iniinda nila araw-araw, na maramdaman nila na ang gobyerno dito sa Maynila ay nakasuporta sa kanila. Para sa mga magulang, lalo na sa mga solo parents na may katuwang, sila na gobyerno sa pagpapalaki ng kanilang mga anak pagdating sa edukasyon. Para sa mga miyembro ng LGBTQ+ community, na maramdaman nila na dito sa Maynila, patas ang kanilang panlaban. Para sa mga Manilenyong manggagawa, na makakuha kayo ng kasiguraduhan na andito ang gobyerno nakaalalay sa likuran ninyo habang kayo ay kumakayod. At para sa mga kabataan na umaasa na maintindihan ng gobyerno ang inyong mga pangangailangan at masuportahan kayo. At para sa mga nagnanais na matuto at mabigyan ng oportunidad para makatayo sa inyong mga paa sa pamamagitan ng livelihood, makakaasa po kayo. Kasama ng ating alkalde, gagawa po tayo balang araw ng mga programa na magbabalik ng pag-asa sa inyong mga puso. To all the members that are here who are seeking for reform, I will be the best person who will stand by you. But to those who are here seeking for personal gains, you will be greatly, greatly disappointed with me. As I'm here to seriously represent each Manileño that voted for me, hoping and praying for real change to happen in how we create legislations in our city. I urge each and every one of you also, please support the plans and visions of our beloved Mayor, Mayor Isko Moreno Dumagoso, to support his plans in pushing for a stronger city government, wherein its main focus is to bring back the minimum basic needs to its people: housing, education, healthcare, and employment. Although given our current reality and predicament, ako rin po ay nananawagan, mahirap po ang tatahakin natin dahil sa marami tayong problemang kailangan ayusin. Sana naway tayo ay magtulungan para maiangat natin ng mabilisan ang paggalukmok ng ating syudad sa hirap. Before I end, I would like to thank all the people that have supported me in my journey towards this victory and mandate. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bit-bit ko po sa aking puso ang mga kwento at hinaing na inilahad ninyo at sisiguraduhin ko na makakakita kayo at makikita nyo na napakinggan kayo ng gobyerno. Gusto ko rin po sana magpasalamat sa aking ama sa suporta niya sa akin sa laban na ito. Akala ko nung bata pa ako, paborito niya ako dahil lagi niya akong sinasama. Yun pala, hinuhubog na niya ako para sa mandato ko ngayon.
Dad, makakaasa ka. Hindi kita bibiguin. Dahil alam ko, legasiya mo ang hawak ko. Para po sa mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod, ang Secretariat, mga staff at lahat ng bumubuo ng 13th City Council of Manila, ang mga magigiting na mga konsihal, I'm looking forward to working with each and every one of you here.